tanan na. Para masayad yun, ang budget ng sa lokal na panggobyerno, kinahanglan nakaplastada na siya according sa mga programa o activities, o PPAs na to, plans and programs and activities na to. Kung nakareflect na siya sa annual investment plan for the year 2024, bago mo sunod ang budget nito. Ang mando sa DILG na dapat, June 7 pa lang sa 2023, aprobado na ang annual investment plan. Apan gihatag, i-submit sa ehekutibo ang annual investment plan tung June 14, so late na kayo. And in fact, during sa deliberation sa budget nato for 2024, dito daghan pag mga amenda sa annual investment plan para masulod ang mga programa dito sa budget sa 2024. Ang pagkakaiba ng budget na proposed budget at saka sa na-approve na dako ang pagkakaiba. Kaya una sa annual investment plan ng nadaan, sabi ko kanina, until such time na until December of 2023, nagsulod pag mga amendment sa annual investment plan. Ikadua, sa gisubmit na annual investment plan, wala ni sulod dito mitigating factors sa atong El Nino. Walay programa sa El Nino nato. Unsa ang impact sa El Nino sa mga agriculture, wala nakabutang dito. So, nasulod nato na siya during sa deliberation sa annual investment plan, o gisulod nato na sa budget sa 2024, sa budget na nahimo nato. Ikatulo, ning budget na 2024, dili na sa isang adlaw lang o duha ka adlaw lagi himo. Series, almost 60 days na ako niya, series of the committee hearings. In fact, I will tell the public, I'm very sorry, even the department heads, if not all, a number of department heads sa LGU, wala sila kabalo sa ilang budget sa ilang departamento. Ginigisa natin sila, di sa kabalo, di sa katubang. Ikaw pa, nga naman, mutana sila, nga may direktiba ang budget officers na Office of Budget na negative 35. So, ibig sabihin sa negative 35, sa 2023 budget, kailangan negative 35. So, dapat maubos pa sila sa ilang budget. Apan, ubang mga departamento ni Ubay, ni Suyud sila, nag-obey sila. Ang ubang departamento, in fact, nagtaas. May duwa ka bagong opisina, grabe pa, mas taas ang ilang budget. I think 8 million plus. That is sa ating POP Secretariat Office. Under ang Secretariat maganda ng DLG nagagulit kini is usa ka programa sa DLG nga gwapo ni siya sa programa sa dudo ko nga dapat na secretariat ang atong POP Council. Apan sa budget, pagbutang og budget nga 80 gigahinan og 8 million pesos sa isa lang ka opisina nga mututok lamang sa council sa POP, dako ni siya nga question sa kuha. So dili taas kay mas dako pa ang POP budget kaysa sa PLEB, People's Law Enforcement Board. Pila ang budget sa People's Law Enforcement Board? 1 million plus. Pila ang budget sa Liga ng mga Barangay under kay Honorable Bobby Pacquiao approved? 1.2 million. Ito bagong opisina lang. 8 million agad. Ano na BOP? The Peace and Order and Public Safety Plan, Office Secretary Council. Okay yan siya. Pero sa budget nagiyahin ng 8 million. Questionable na sa kuha. Ikalima, nga naman gi-decrease na ito kasi may narinig ako ng mga huyuhong nga nung gidakuan ng Vice Mayor's Office nga budget o sa City Council versus sa Executive. Okay. I will explain. Sa bawat departamento, kaya hindi po tayo nakakuha ng SGLG. Dahil po, ito very important issue to. Hindi natin nakuha ang SGLG dahil ang utilization ng fund natin is very poor. Bawat departamento, nasa 30 to 35% lang utilization nila as of October 31 during the deliberation of October 31, 2023 until November 14. Bakit mahina ang utilization po ng pondo ng bawat departamento? Dahil po lahat, nakita po namin during committee hearing, pati sila mismo mga department head ang
na nanggagaling sa kanila. Bakit mahina ang kanilang utilization? Because lahat ng programa po ay nag-plug po sa Bids and Awards Committee. Meron silang pinapurchase, maraming departamento mag-purchase, pero pagdating sa back, hindi na perform well ng back dahil nga sa sobrang daming purchases. So, mahina talaga. Ikadalawa, paano tayo makakuha ng SGLG natin? Ito yung programa natin for the year 2023 na Local Development LDF, Local Development Fund, na 20% of the total budget. 50% doon napunta na sa Educar, napunta na rin sa Samping. Another 50% para sa Local Development Fund natin sa infrastructure program, which is more or less mga 200 million. Halos lahat ng pondo po niya na hindi nagasta dahil na-revert po sa bago namang proyekto. Kaya hindi nagasta for the whole year. Kaya we failed sa utilization natin. Kasi at the inception ng 2023, ito yung mga programs, ito yung mga infrastructures na gusto ng bagong administration. But in the middle of the year, even in the third quarter, nag-i-introduce na ng bago. Nasa back proceeding na yung dati na na-propose 23, ihinto yun kasi i-revert yun. So hindi talaga tayo makakaubos. Kaya wala tayong SGLG niya. Mahina ang ating fiscal management. Ang pangatlo, panganim, may programa tayo sa ating mga El Nino, lalong-lalo na sa mga farmers natin. Naglagay data ako dyan na more or less mga 2 million for the purchase ng mga tractors. Yun din ang proposal ng departments. Kasi mababa po ang budget ng City Agriculture. I will tell you, mababa ang budget ng agriculture. Paano matutulungan natin ang mga farmers natin kung tatamaan tayo ng El Nino? So, nag-suggest sila. So, lahat po ng na-slash natin ng pera sa mga non-performing departments, ipinasok natin to, hindi lang sa Vice Mayor's Office. Ang pito, magkano ang budget ng Vice Mayor's Office sa SP? It's only 12 million compare sa executive na pagkalaki-laki. So, sa Mayor's Office po, as courtesy sa ating bahalandong mayora, courtesy yan talaga yung principle ko. That's co-equal branch, I have give full courtesy. Hindi po natin yan hinanungkay ang Mayor's Office na po. Hindi ko yan hinanungkay, hindi ko yan pinakialaman. Pinabayaan ko yan siya, steady lang siya. Pero yung iba na ipon natin ay binigay natin sa Vice Mayor's Office at saka sa City Council's Office para makamove. Kasi co-equal branches tayo eh. Magkano budget sa Mayor's Office? I think ang sa Mayor's Office sa MOE nila medyo maliit lang. Pero sa kanilang PS trip dumoble. I think Personal services. sa personal services from 35 million umabot po ng 89 million pesos. That comprises yung mga hired EAs, hired casual employees natin. Mas marami po talaga. Now, pang-pito, which is very crucial, yung tinatawag rin intelligence fund. Tama po naman ang kanilang basihan na dapat 30% of the total amount ng peace and order and public safety plan budget. So 30% dyan, nag-aabot ng 80 million to 82. Pero tinignan natin ang ating peace and order PNP local task force na pondo. Saan ba? Number one, ang pinakamalaki po ang job orders. Ang problema po nito, may mga job orders na na-assign hindi po for gathering information. Na in-assign sa regional trial court, janitorial services, clerk lang dito, sa ibang departamento, aid dito. These are not in line with information gatherings as you pursue peace and order. So, ang ginawa natin po, para hindi ma-question, yung mga job order po na yun na na-assign dito sa departamento, inilagay natin yung pondo, binawasan po natin yung POP, yung pondo nila, nilagay natin dito sa isang department. Supposing, sa isang departamento, 5 dyan na job order galing sa pondo ng PNP, POP, LTF. Kuna natin PNP, LTF na pondo na 5, inilagay natin dito sa departamento na doon nila ni-assign. So, walang natanggal na job order. Pareha lang. Pero i-realign natin. May mali ba doon? Cluster lang. Cluster natin. So, bumaba talaga ang LTF, PNP. Pagkatapos, ang
kanina nga sabi ko siya, ang POP Council natin, Secretariat na 8 million pesos. Siyam na job orders ang na-assign. Siyam na laptop ang ilagay. Talo pa nila ang city councilors. Wala kaming laptop. Yan ang trabaho na naman ng council. Every POC meeting man lang yan. Pagkatapos yan, uupo na. Diba? What is kalaki yung 8 billion? Pwede pa dapat ilagay sa mga magagandang programa ng gobyerno. Balik tayo sa PNP Local Task Force. Ang kanilang programa, yung tinatawag nating CAFGU. Walang problema po yun. Maganda po yung CAFGU. Dahil sa LTAC yan na batas. Maganda yan. Pero tingnan natin sa General Santos, meron ba ditong insurrectionist? May insurrectionist problem ba tayo dito? May subversion group ba tayo dito? Wala. But since this is the trust of the good mayor, wala kayong problema doon. Binigay natin. But not as a job order. Kasi bakit hindi ako pumayag sa job order? Kasi mismo sa office nila, may city legal opinion na illegal. May nag-issue din mga dalawang city legal opinion ng syudad na questionable yun. Tapos lately, yung boss, pinalihan. Pwede daw. So sila mismo hindi nagkakaintindihan. Akong finance of alangan naman, alangan, I will dip my finger on that. So I suggestion that since may programang napakaganda ang mayor natin, huwag natin ilagay as a job order but on program base because these are purely peace and order. Correct. So pumayag naman sila. So nag-hire tayo, naglagay tayo doon ng 160 na tag 7,500 each. Kaya lumobo yung PNP, POP, LTF natin na po ito. Now, i-question din natin yung pagbili ng motor vehicles doon sa nakalagak sa PAP, sa POP LTF natin. POP Peace and Order and Public Safety and Local Task Force Fund. Bibili po tayo ng 28 na 4x4 na tag 2 million each. Magkano yun? 56 million. Plus tatlong motorcycle po na more or less 1.9 million. Magkano na po lahat yun? 57.9 million. I-question ko yun during the deliberation. Kasi nagbigay na tayo nung nakaraan eh. Noong 2023, nagbigay tayo pondo ng 2022. Alam ko yan kasi akong finance officer. Finance committee chairperson, nagbigay tayo ng 11 Estrada. Pick up yan. Magbibigay na naman tayo ngayon. Mayroon pa tayong, hindi naman po ako mayor, pero I'm suggesting na i-balance natin. Kahit bigyan mo po yung kapulisan ng pera, meron patayan pa rin mangyayari. Ang atin dyan, stabilize lang natin. Anong ginawa natin doon? Nireduce natin po. Hindi natin tinanggal from 28 pieces, units, ginawa natin 20. Maganda ng bargain, di ba? Naging 40. Plus yung motorcycle na tatlo, ginawa natin 40. Pero instead na ang kasi gusto nang bilhin, yung tag 450cc, tag 600cc. That's stupid. If you just want to have information gathering, pwede na yung mga XRM dyan. Correct. So I bought, sabi ko, instead na tatlo, bibili tayo ng 40 pieces. So ang total po niyan is 48. Na binawasan po natin. From 57 naging, from 57.9 naging more or less naging 45 million pesos. So nakasave tayo ng 12 million pesos. Ang punto ko po is, ano yung program po ng syudad na bago? Wala naman pong bago eh. Sustenance lang tayo eh. Ano yung mga programa ng syudad? Amping, dati na yan. Educar, dati na yan. AX, dati na yan. Ano pa ba? AX, Amping, basta yan naman. Walang bago ng programa. The same, actually, to tell you frankly, so that the people may know, the original proposal is just a copy-paste of the previous. Sinong gustong makipagdebate sa akin na hindi copy-paste, makipagdebate sila sa akin. Itong ng Ang ibig sabihin ng copy-paste po, kinopya lang kung nung nakaraan. Nilagyan lang ganyan. Walang bago. Walang babago. Niningkrisan lang, iba.
Huwag sila magsabi na hindi. Meron sila, we have different strategies. I respect their views. Pinaghirapan ko yun. Binayaran ako ng publiko. Since may bagong majority, I respect them. But, huwag naman ninyo sanang iluto ang apelyido na Yumang. Hindi pwede yan. Kahit na sinong tao, pag budget ang pag-uusapan natin, even the budget officer, alam ko kung anong pera niya. Even to the single centavos. Okay, I will give you an example. 8 million para sa POC Council. Dalawa lang kasi yung bago dyan eh. POC Council at saka yung sa Council sa Dangerous. Walang problema, maganda. Pero if you give them a bulk of the budget, 8 million, ang isa 12 million, my God! Look at Dr. George Piruega so that the people may know. Magkano ang budget ng Dr. George Piruega Drugs and Medicine? Sa original budget na ngayon budget ng 2024, 1.3 million pesos only. My God! Maliit, masyado. As compared to 2023. Yeah. Magkano? 2023, mas malaki pa yung 2023. Dr. George Piruega is a health institution. Bigyan mo ng 1.3 because ang ano naman is reason is consignation. Eh, meron naman tayo every ano, nagsusupplemental budget tayo. Tama po yun, supplemental budget. But if you are a budget officer, if you are a chairperson, and if you are leading the city, kailan po tayo na prospective ang approach na lay down mo yung budget mo properly para hindi ka na mag-supplemental. How could Dr. Piruega live with 1.3 budget and medicine? My God. Divide with that 366 days. Ang sagot naman yan, madali lang. May amping naman tayo eh. May IX naman tayo eh. Yan ang sagot dun. Kasi ang IX dun, liligyan natin ng malaki. Malaki ang IX natin. Itong meal allowance ito itong Okay. 100 million. Okay. Kung sumaho na ito total, no? Program versus workforce. Mas dako ang budget sa workforce. Mas dako ang budget sa job worker kaysa sa programa. Isa kagamay nga programa, pero ang workforce, daghan kayo. Compare also sa representation allowance. Ano yung representation allowance? Yung tinatawag kong karinderya. Bakit karinderya? Kasi dyan po lahat na kinukuha yung mga catering services natin. May meeting, pakain dito, pakain doon. Isa rin po itong problema na to. Kasi merong racket yan, may policy ang back. Tinanong ko kung may resolution sila, sagot nila wala. So I told them to revisit and review. May 1.2 million kapag ang bisita, ang mga VIP ganito. 1.2 million per meal. 1,200 per person pag ganito yung mga taong kakain. Merong 990 kung ganitong kakain. Merong 550, may 750, merong 120. So, kahit na sa kainan po, I'm sorry, meron po tayong discrimination. May kung pobre ka, imunan amuni. Kung dato ka, kilala ka, amunin ka ulo din mo. You see, magkano po ang allowance dyan? Umabot po yan ng 100 to 120 million pesos for the whole year of 2020. Sayang! Pwede naman mag-meeting kayo na walang pagkain. Sa lahat ng department na yan. Sa lahat ng department. Eh, sa SP lang sa SP. Na halos ako, para araw-araw kami nag-committee hearing. May merienda dyan, pipitsugin lang. Mag-budget lang na kami ng ganitong halaga lang. 12 million lang sa lahat-lahat. Compare sa representation na 120. Yung representation allowance po, ang tawag po ni Atty. Yumang yan, karinderya allowance. Anong point nito, Kagawad? Yung na-approve na budget for 2024, may problema, may issue? Definitely sa akin, may personally, may mga legal questions doon eh. Mga legal questions ako nakikita. And, but this can be resolved. Ma-resolve yan siya along the way. Why? Ma-resolve yan siya through supplemental budget. So, as you can see, expect people of City of General Santos, there will be a number of supplemental budget for the year 2020. Yan lang po ang solution dyan, remedy. Second remedy po is augmentation.
i-augment. Supposing gamay ang budget dito ni Dr. George Piriaca na 1.3. Meron akong karinderya allowance dito ng ilang milyon. Kunin ko yan dyan, ilalagay yan dyan. Pwede yan, augmentation. That's possible. Makikita lang po yan during budget hearing. At nakikita ko yan, yung tinatawag ni SAO. Makikita mo yung original budget, magtaka ka lang sa original budget on the middle of the year, yung original budget mo bumaba, bumagsak. Supposing original budget 20 million, magtaka ka na lang na. I will give you an example. BHW. The 2023 budget for the BHW is more or less nasa umabot ng 35 million para sa sweldo ng BHW. Yes. Pagdating on the third quarter, biglang nawala yun. Bumagsak yun ng 1.9 million pesos. Bakit? In-augment yun siya para sa amping natin. Is that legal? Answer is yes. But originally, if you are a good planner, ang budget mo 35 million sa BSW, make it 35 million. Sino Para sa sa hindi BSW. nabigay yun, sir? Kung si amping naman dati kulang 88, ngayong taon 88 lang dati. Ngayon kasi nagkulang ka, lakyan mo. Diba? So, hindi pala nabigay yun? Yung, Hindi nakuha yun ng BSW kasi yung 12,000 per each? hindi nakuha yun. 11,000 each? Hindi nakuha yun. But that is a good one. Kasi nalagay din siya. Wala akong question doon. My question is, since you knew already the problem of every department, you should allot appropriate money para sa kanila. Since itong item na ito, hindi nyo nagagasta for the whole year. Kasi zero, ang mentality ko, zero budget ako. Yan ang mentality ko eh. Kapag sa aking mga anak, maghingi sa akin ng 100, binibigyan ko yan 50 pesos lang. Para yung 50 pesos, yun ang gagastusin niya, tatipirin niya. Eh sa kanila, yung sa 2020, binigay natin ganitong halaga, magtaka ka na lang. May natira, malaki. 80% pa ang natira. My God. Kawawa yung tao. But since ganun nangyari, there's no problem with that. I respect their side and I know their remedies. Pero hindi ba yan sinadya, na para pag abot ng December is magkaroon tayo ng savings tapos ibigay in terms of bonus? Na-scrutinize ko rin po yan siya. Actually, nahuli ko na yan eh. Nahuli ko na yan. May mga 2019, 2021 LDF na savings. At that time ng pandemic, nagkandara pa kami sa ng pepera. Nabigla na lang ako. Tsaka laki, ilang 350 plus million ang savings sa local development fund. Sana ginamit natin during pandemic yun. Pero yung pala, even the mayor then, Ronald, did not know that. Ngayon ko lang nalaman eh. Kaya tinanong ko, meron pa tayong savings. Sabi na, wala na. Nabigla na naman ako. Meron pala sa general fund savings na naman. So usually, sinong dapat makaalam yan? Budget officer. Okay. City budget. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na. Kasi titrace ko na eh. Natitrace ko. Talagang, I have to scrutinize Bagong every proper single reporting, sir, yung budget. Dapat meron dapat din na proper reporting every quarter dapat din siya. Pero alam mo, these people are technical minds. Ang mga sangguniang panlungsod, wala namang technical minds yan eh. Wala kami ng batas eh. My part as a committee chairperson, although I am not a accountant ba yan? Since that is my committee, pinag-aralan ko po yan. Kaya walang taong magloko sa akin sa pera ng syudad. Pero yung na supposedly or ina-expect na talaga na may empleyado, goodwill bonus, biglang nag-declare walang pera. Okay. Hindi po. May pera tayo niyan. Sabi nila, wala daw. Hindi, kulang daw yung connection. No. Hindi naman po pwede na i-approve namin ang PBB na walang pondo. Okay. Panyo ako, may pondo, may pera po. Kaya nga ng budgetan eh. Oo. So, makukuha ng mga empleyado natin, SRI, CNI, tsaka PBB. Yes. May pondo po yun, may pera. Pero hindi nagsabi ng batas, when can you get it? I-declare namin ngayon, pwede pa namin makuha sa 2024. Ay, okay. Okay? May pera. Sa processing lang po. Malilim po na sinasabi ng empleyado na may goodwill. There is no such thing as goodwill for 2024. 2023 na. Wala pa yun. Wala yun. Yung goodwill po yung 2023. Yung 2024 po wala. Okay. Okay? Ito yung po ngayong 2024 na-approve natin supplemental number 5. Lahat po yan may pera. At alam po kung saan ang source ng pondo noon. So, nag-revert natin para dyan. Yung goodwill naman po, yung 2023, ang biggest chunk po noon, nakuha po doon sa lahat ng, kasi ako chairperson ng Committee on Appointments eh.
halos lahat ng departamento nilagyan natin regularization, plantilla position, at nalagyan natin ng pondo. Since hindi kasi nagdating ang election, hindi nalagyan ng mga regular employees, yun ang ginamit para sa goodwill. Kaya ngayong 2023, wala po kayong asahan. Ay, ito pa pala, sa 20, ano yung pagkakaiba? Balik tayo, buti na tanong mo yan. Ng 2024 budget na napasa at saka, ng original at saka yung sa akin. Yung sa original po, wala pong regularization doon, puro job order ng lahat. During deliberation po, mismo ang department head, mismo ang executive nag-propose na kung pwede, lagyan natin ng regular. Nilagyan natin ng regular, provided yung pondo ng regularization, akat natin sa PS, bawasan natin ng MOE, OGS, other general services sa OPS, yung mga job orders natin. Binawasan natin yon, nilagay natin sa PS para may regular. Ngayon, since nina-approve sa akin, balik na po tayo sa original. Wala pong regularization ngayong 2024. Kaya huwag kayong ma-expect na merong mga regular dyan. So, may nag-post na nag-regular siya. Attorney, May mag-post, anong post? Yung dati siguro, yung ngayong Sa na-post na wala. 2023. Attorney, in correction lang to sa in-connect sa sinabi ni Sir. Marami kasi din gusto na malaman. May mga job order, and then hindi lang job order, pati yung mga blue boys natin nakabantay. Bakit po daw na-delay yung sahod nila? And then yung pramisa ni Mayora na magkakaroon sila ng bonus na ganitong halaga, bakit hindi po daw na natupad? And then bakit palagi daw delay yung mga sahod ng empleyado, lalo na sa job order po? Alam mo, ginagawa ng paraan ng mayor natin. Maibigay ang lahat ng gusto ng ating mga empleyado. Pero as to the time kung kailan ibibigay, wala akong saklaw dyan, wala akong alam. Kasi bilang nasa legislative ako Ano bayaran na ba ang mga job order? Ano bayaran? Wala pa daw po. So nevertheless, they're looking forward na ma-release yan siya. That's injustice naman. Sa part ko, I think the good mayor is doing his job naman na masweldo na. Kasi yung na-approve ninyo, attorney, is yung gratuity fee na 5,000 at saka yung 13-month pay para sa mga job orders. No, there is no such thing as 13-month pay. Ano ba yun? The 13-month pay, I'll correct you. Gratuity pay of 5,000 and premium pay Premium. of 8% per month or an equivalent of one month salary. Yan sa Kaya supplement. pala. Sa supplement. Premium pay, Premium. 8% per month or 1 month salary. Salary. Okay. Second is gratuity pay ng 5,000. 5,000. There is no such thing as 13th month pay. 13th month pay is only due for regular employees. Kasi, what will happen sa 2025? 2024, ito ngayon, hirapan na kayo. Then that is speculation. 2025, wala tayong panunan. Wala nang mag-monitor. Hindi na siya ang committee. I know. Hindi naman tulog ang mundo. Andyan pa rin. Ano ang mundo? May mga paraan dyan. Pero Kahit na wala sa akin, alam ko na kung saan yung pera. So every time na may mga supplemental, we know where saan ang source. Pero with the changes sa sanggunian na naging majority na ngayon yung sa kapartido nila, anong i-expect sa tao? We're still vigorous naman Sa part ko, as a city councilor, nakita niyo naman yung performance natin. Yes. When I vote, when I cast my vote, I do not cast it because of my party. I cast it because of my conscience. Alright. Hindi naman ako tuta ng partido. Hindi naman ako tuta ng sinong tao. When I run into public office, prior to election, of course, I have a party. But during my period, it's the people whom I've served. Let the people may know na si Atty. Yumo po hindi tuta ng sinong tao. Weak government daw tawag ng isang LGU kung maraming supplemental budget na binawa. Definitely. Hindi yan weak government tawag nun. Poor fiscal management. Poor talaga. Mas mabigat pa ng poor. Sino yung... Tatay ka? Tatay ka? Asan mo ginatang ang kwarta? Sa sweldo niyo mo? Para sa pamilya. Asan mo ginatang? Mrs. Si Mrs. mag-budget. Diba? Nga na yung budget niya, pero dili tanan niya ginatang na. Yan. Tama. Dili ni mo ihatag tanan kasi maglaki ang ulo, ang anak mo, mapariwara yan.
Kapag sobra parati, ang hiningi ng anak mo 100, binigyan mo 150, sigurado ko yung 50 mapunta yan sa iba. At in a long run, in the future, magsisisi ka bilang isang ama. Mapariwari yan. Okay. Sir, yung responsible, sabi mo kanina, yung ito ng budget, kinunan yung budget, tinapon dyan, nilagay dito. Sino yun? Oh, I could not mention any name. Yung, But once the original budget is endorsed to the city government, to the LGU, it's the budget of the executive, endorsed by the budget officer. Alam po ng budget officer yan. Magkasama kami for how many days sa hearing at alam niya kung saan ang butas na. Pwede ba na ibatong manatawag katong kanang proposed original budget nila i-reject tong imong katong delivery? Yeah, since wala naman nagbago, nag-change ng committee within just 2 days. Kuha nila itong original. So be it, let it be. Mo na to. Itong 100 million nga meal allowance, badayon dito sa. Yeah, of course. Of course. Yung 120 million na para sa kaning calendary allowance. So, marami sana akong recommendation. This is not the fault of the executive na mag 120. This is the fault of the back. Back ang may problema dito. Sino chairman yan, sir? I do not know kung sinong chairman. Number one, may palisiya sila na mag-decide ang mismong department heads lang kung magkano bibilihin na sa ganitong tao. Wag. Dalawa lang dapat. Pantay-pantay, kahit na presidente pa ng Pilipinas yan, pakainin bagong-bagong, ibigay. Bakit lagyan mo ng discrimination porque mayaman siya, porque may position siya, sekretary siya, ito ipakain mo sa kanya. Ako nga janitor lang, ipakaw mo sa kamuli. Sino nagbibigyan ng tax? Pare-pareha lang tayo. You have to give the same treatment to the people. So, dalawang classification lang dapat. Instead na 1,200, ilagay mo yung bracket mo. Ito yung bracket nyo, from 500 to 800 lang. Magkano ang tipid natin? Ibigyan nyo pa yun sa services. Sir, may clarify ako, sir. Kasi may nag-declare si Mayor na ililibre na yung PTE fee. Pero parang medyo na huli na ba? So, pero na-release talagang budget, di ba? As per approved sa sanggunian. So, ano talagang policy na? I do not know, no? Ang maganda ang PTA na programa, yung tinatawag nilang subsidy to the PTA, no? Maganda yun siya, pero ang pinagkukunan ng pondo po noon hindi po sa regular budget, pinagkukunan po doon sa local school board. Yeah, SEF. Sa SEF natin yun. So, nakita ko din po yun, pinapublish sa atin as a chairperson ng committee, deliberate natin yun sa annual investment plan ng SEF, School Special Educational Fund. Tama yun, maganda naman. Ang problema na, ang tala lang po yan ang problema dahil maraming mga questionable na mga terminology lang sa ordinansa. Okay. So, hindi pa pala na-purso yun. Na-purso na. Actually, nung nagpa-upload sila ng annual investment, scrutinize talaga natin. Baka kasi mapunta lang sa iba-ibang mga proyekto eh. At maganda naman ang naibigay. Okay. So, ibig sabihin ngayon, sir, zero collection na sa PTA? Public school? I cannot. Kasi ang sakop lang po ng SEF na PTA is only infrastructure programs, mga rehabilitation ng classroom, mga ganito. Other than that, pwede naman mga light ang PTA. Gawin na lang yung class, piece dyan. Okay. So, job order, sir, ano ka totoo? Halos kalahati na daw, hindi na makabalik sa trabaho. Hindi ko po yan masagot. Pero ang katotohanan po, ang magiging job order po for the year 2024, kasi 2023 tayo is 3,040. Sa proposed budget ko po na hindi nag-abot na lang ng 2,008 plus 1,180, mga 2,980. Pero sa original po, maabot yan ng mga 3,500. So, walang bawas po. Anong mangyari sa mga job order sa sanggunian, sa Vice Mayor's Office? Hindi ko pa alam. Pero pinareport pa rin sila, sir? Hindi ko rin alam. Sa aking opisina, as the chairperson as the city council, lahat ng aking trabahante, binigyan ko ng termination. Notice of termination. Last December 27, binigyan ko sila ng notice of termination. They will just report until December 31. So ngayong araw po, wala pong empleyado si Atty. Jung. Okay. Sige. Any 12 question? million, ang original 18 million daw ang inihingi ng 33 million nung sa akin.
what I mean sa SP, sa Legislative Department, 18 million ang hiningi, 12 million na 18. That's what Vice Mayor Nunez said. Ay, hindi po. Kasi yung sa propose ko na sa mga 12 million, dinagdagan po natin yun ng basta ang total is 33. Sa original, kung base sa original, 12 na po. 12 lang. Pero to clarify, sir, yung intelligence fund, hindi 90 million, 80. 82 million. 82 million. Kasi ano yan, 30%. So bumaba yun siya, kaya 70 lang na ibigay natin sa akin. Pero gi-maintain man nila. Bakit so ilolobo mo kasi yan eh. Ilolobo mo yung peace and order and public safety plans. Ilolobo mo yung budget. From there on, i-multiply mo ng 30, yun ang magiging intelligence fund mo. Maximum. Kung wala, tanggalin mo yung 28 na strada na tag 2 million, which is 57 million plus, kasaling motor. Kano na? So, Mas mababa yun, hindi niya makuha kayo dito. Kaya ang program is buy. Di tayo para magluto. What would happen, sir, kung may bigay na yung 20 patrol? Saan yung kukuha ng gatong, sir? Ng gatong, yung gasolina. Meron mga budget dyan, makabigay man tayo. Meron kasi ako naririnig ng mga media. Ang GSPO po, meron tayong budget na 8 million. 6 million, 8 million plus. MOA yan. 8 million aid to GSPO. Kasali na po dyan kung ano yung sa fuel nila, lahat, andyan na yan. For the whole year yan. Other than that, ito po yung peace and order plan natin. Ito yung mga programa ng syudad para sa katahimikan at kapayapaan ng syudad. So, ito yung plano. Out of this plan, may 30% na intelligence fund to gather information para ma-push through itong plano na ito. Yan yung dapat eh. Pero ikaw pa rin ang peace and order chairman? Hindi na. Sa kanila lahat. Ganun. Wala mang problema. Okay. Mas ay. Sir, mensahe mo na lang sa taga General Santos. New Year's meeting. Sa ating mga sa ating mga nakikinig, mga aking pinakamamahal na general. Hindi po, mali po yung sinasabi na, mali po yung narinig ko na peace and reconciliation sa council kasi may bangayan. My God, wala pong bangayan. Walang away sa syudad. Walang away ang executive at saka legislative. Itong nakikita ninyo at itong naririnig ninyo ay ito lamang ang exercise of democracy. Paano nimo makuha ang imong kalaban? Paadto sa imo ha? It's a power of persuasion. Yan ang dapat nyong malaman. Hindi po kami nag-aaway personally. Nag-express po kami ng ideas para makuha lang po namin ang simpatiya ng kabila o aming kalaban. Ang sa gayon, mapunta sa isang magandang tuntunin. May proposal may proposal ako, ilagay sa mediation, ilagay sa magandang, ganun po. Kaya mali po, magsasabi yung isang, meron narinig ako isang konsihala o konsiholo. Days, Christmas Day, we will reconciliate. No. Kung yung nagsasabi po may kailangan ng reconciliation, siya po yung nag-aaway. I am not conveying any reconciliation because I believe, though ako po'y naniwala ng bawat konsihales po ay may karapatang magsalita. At yung mga pananalita nila, kung nakakasakit man sa isang tao, that is beyond already. Dapat kami mga konsihal mag-discuss lang on issues, not on personal matters. Wishing you a Happy New Year to everyone. Thank you. Yung narinig ng iba,